Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Pasensya na kayo mga kababayan, nagsuot tayo ng beanie kasi sobrang lamig po dito ngayon, no? Hindi pa official winter, next week pa, pero sobrang lamig po. No, very extreme po ang weather ngayon. So, ang pag-uusapan natin mga kababayan, it's all about your Pastor Quiboloy, the appointed son of God, o sign, hindi son, appointed son of God. So marami po tayong article na pagbabasihan nitong mga ulat tungkol kay inyong appointed son of God, no? Unang-una, iba-background natin kung ano ba yung mga kaso niya, and then meron pong mga mambabatas na gusto siyang litisin at kung ano man po yung sinabi ng kanyang abogado. So bago po ang lahat, i-flex po natin yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at ganun din po tayo magpapasalamat sa lahat ng channel members, followers, subscribers, nagla-like at nag-share ng ating mga videos. May God bless you all. So, eto na nga po mga kababayan ng ating tatalakayin, bibigyan ng opinion at reaction ay ito pong inyong appointed son of God na kung tawagin ko ay simpleng kupal. Pasensya naman sa mga fans nitong si Apollo Carion Quiboloy, the self-appointed son of God. No, background natin dito po sa ulat ng ABS-CBN way back February 5th of 2022. Inulat po nila ito. Quiboloy, two others in related cases placed on FBI's most wanted list. Siguro hindi naman nakaila sa inyo itong kaso ni appointed son of God dito po sa United States, no? Naka-wanted na po yan, may poster na po siya, tignan nyo po. Kung pupuntahan nyo po yung website ng MBI, yung mbi.gov/wanted, human trafficking /Apollo Carion Quiboloy, nandyan po yung posters, no? So pinuntahan ko po yung kasi ayun din po yung binibigay ng ulat ng ABS-CBN. So makikita nyo po yung poster na yan, no? Ang laki-laki, oh. Wanted by the FBI, Apollo Carion Quiboloy, conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud, and coercion, conspiracy, bulk cash smuggling. So, majority is sex trafficking, no? Antindi nito. Saka tapos nag-i-smuggle pa ng kwarta. Di po ba? O, ayan. Ang sabi po dito, no? Pinapa-caution po. Kasi kasama sa poster ito, yo. Caution. Apollo Carion Quiboloy, the founder of the Philippine-based church, is wanted for alleged participation in a labor trafficking scheme that brought church members to United States via fraudulently obtained visas and forced the members to solicit donations for a bogus charity, donations that actually were used to finance church operation and the lavish lifestyle of its leaders. Members who proved successful at soliciting for the church allegedly were forced to enter into sham marriages or obtain fraudulent student visas to continue soliciting in the United States year-round. O, tingnan nyo. Furthermore, it is alleged that females were recruited to work as personal assistants or pastorals for Quiboloy, and that victims prepared his meals, cleaned his residences, gave him massages, and were required to have sex with Quiboloy in what the pastorals called night duty. Oh, wow! Buhay hari si Kupal. Eto ngayon, bakit siya naging wanted? Quiboloy was indicted
by a federal grand jury in the United States District Court for the Central District of California, Santa Ana, California. O malapit po ito sa, I think, Orange County, no? Correct me if I'm wrong. No? Malapit din ito sa San Diego County, yang Santa Ana, for conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud, and coercion, conspiracy, and bulk cash smuggling. And on November 10, 2021, a federal warrant was issued for his arrest. Indicted po siya ng federal grand jury dito. O, ibig sabihin pumunta ito sa prosecution. Yun nga lang, parang absentee yata siya. O, itong maganda mga kababayan, ha? If you have any information concerning this person, si Quiboloy daw, please contact your local FBI office or the nearest American Embassy or Consulate. O, problema. Sabi dyan, nearest American Embassy or Consulate. O, kayo dyan sa Pinas, paalam nyo na. So yan, no? At least hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo nagpi-fake news. May ebidensya na talagang wanted siya sa FBI. The question is, bakit hindi nang hihingi ng extradition itong MBI dito? Ano ang problema, no? So sa akin pong opinion, baka during that time, syempre, friends sila ni Digong ninyo. Di po ba? O ngayon, nag-iiba na po ang tono gawa nung ginawa nung dalawa nilang talent, yung mga fake news peddler na si Badoy at si Celis. O yan, naalungkat na lang ngayon. At kasalanan din nila kasi binigyan nila ng platform. Binigyan nila ng platform yung dalawa at yung dati ninyong Pangulong si Digong na sila ay magkaibigan. O di po ba? O ayan, in-enable niya itong tatlo na ito. At ngayon, karma is getting them. Okay? So dito po, sa ulat pa rin ng ABS-CBN, may isang senador na gusto siyang paimbestigahan sa Senado. O, in aid of legislation siguro ito. Ayan o, Senate probe SOT versus Quiboloy's religious group. Senator Risa Hontiveros on Monday filed a resolution, o Senate resolution po ito, seeking to investigate religious leader Apollo Quiboloy and his manner of running his group, yung Kingdom of Jesus Christ. Naku, ginamit na naman si Christ. Hontiveros in Senate Resolution 884 zeroed in on the reported large-scale human trafficking, rape, sexual abuse and violence and child abuse of the Kingdom of Jesus Christ under its leader Apollo Quiboloy. Itong mga sinabi dito ni Risa Hontiveros sa kanyang resolution is the same doon na nakalista na binasa natin sa wanted list, sa wanted poster ng FBI. Hontiveros underlined Quiboloy's reported demand for strict obedience from his followers through alleged brainwashing and psychological manipulation and constant threat of eternal damnation. Quote, Quiboloy allegedly maintains a stable of women called pastorals who occupy a prestigious position in the organization because they are tasked to perform special personal tasks and errands for him. According to informants, the pastorals are divided into the inner circle and the inner of the innermost circle, which the latter category being made to perform other personal tasks such as washing his clothes, bathing him, cleaning his bedroom, and massaging him. This is parehong-pareho doon sa indictment sa kanya, no, binasa natin doon sa FBI. Bruin yun, no? Talagang grabe, parang ano ba, mga virgins pa ba yan? Yung mga sinasabi niyang pastoral. Grabe, ano? Iba talaga pag kulto eh. Kulto to, mga kababayan. Kulto yan. Ibang klase, mga brainwash ang mga miyembro niyan, no? Ang batas, no, ay ang salita ni Quiboloy. Si Quiboloy ang Panginoon.
Biruin nyo, inappoint niya sarili niya as appointed son of God. Blasphemy. Blaspherer. Ikaw, Apollo Quiboloy, blaspherer ka. Bakit? Sagutin mo yung kaso mo dito sa United States. Bakit ka hindi pumunta dito? Duwag ka pala no? Ang gusto mo lang magpasasa, putang ina. Karmahin ka sana ng husto. Kakahiya ka. Ito pa po nakakabigla dito, no? Ito, sasabihin nyo, si Hontiveros siyang gawa-gawa niya yan no? Pero hindi po yan ang nauna Yung binasa nating posters ng FBI, indicted siya ng grand jury. Inimbestigahan yan. May mga witnesses. Now, kung hindi po totoo ito, no, yung kaso niya dito, ulitin ko, indicted siya. Indicted. No? Grand jury. Pumunta sa grand jury. No? Ngayon, inimbestigahan yan. Bakit hindi niya harapin ito? Kung meron siyang yagballs, yung sinasabi niyang, appointed son of God ako, huwag niyo akong ginaganyan. Sino ka ba? Diyos ka ba? Ha? Nilinlang mo ang taong bayan, nililinlang mo ang mga Pilipino. Kung totoong appointed son of God ka, bakit hindi ka humarap dito, sa jury dito? Anong kinakatakot mo? Diba? Si Jesus Christ niya, hinarap niya si Poncio Pilato ikaw. Ibig sabihin, wala ka. Manloloko ka, blaspherer ka. No? Inuto mo ang mga miyembro mo at marami namang nagpauto sa'yo. Di ba? Bring mo yan, nagpipreach ka, ginagamit mo ang salita ng Diyos, pero hindi mo maharap ang kaso mo dito? Di po ba? Sinong nanloloko? Tapos may mga taong bilib naman sa'yo. Patunayan mo na ikaw ay not guilty. No? Harapin mo kaso mo dito. Para at least maniwala kami pag ikaw ay na not guilty, na hatulan ng not guilty, therefore, you are truly an appointed son of God kasi may kapangyarihan ka. Ngayon, ano po ang magiging sasabihin niya dyan? I am being persecuted. Ganun po yan. Gagamit na naman yan ng ala Job. Yung istorya ni Job, no? Pagsubok lamang ito ng Diyos. No! God doesn't tempt anybody. It's only Satan who's tempting human race, not God. Huwag niyong baliktarin ang salita ng Diyos. Mga blaspherer. Eto pa ang sabi mga kababayan Some of these pastorals were still minors. Nakakadiri, no? Kung totoo man to, nakakadiri ito. During their recruitment and during the period they were made to perform sexual services. Quiboloy allegedly coerces the members of the organization to perform exploitative acts such as begging in the streets and soliciting money from strangers. Gantong-ganto nga yung nasabi. No? Hopefully, hindi ito kinuha ni Hontiveros doon sa FBI profile niya. Siguro ito, talagang sabi niya kasi may witnesses na lumapit sa kanya. Di po ba? Considering that these crimes were committed within the territorial jurisdiction of the Philippines, sa Pilipinas pala to. And considering that crimes are taking place even at present as Quiboloy remains free to run the operation of Kingdom of Jesus Christ, it is imperative that an investigation be undertaken with dispatch. Ayun po yung matapang na salita ni Hontiveros. Now, dinagdagan niya pa yan. Sa balita po ng Manila Bulletin, victim survivors now ready to testify versus Pastor Quiboloy, sabi ni Hontiveros. Yan Yung isa sa survivor daw po ay 15-year-old na tinago sa pangalang Jackson, who was recruited by the church together with his family. According to Hontiveros, Jackson was one of the children who was tasked to go around and solicit in the streets with a so-called solicitation letter for their organization on which they sometimes claim will be used to fund their education. Ito ang tanong. Dapat, Hontiveros, para mapatunayan mo ito na totoo ito, dapat yung letter na diladala ni Jackson sa kalsada, meron ka. Napatunay na ito ay galing sa Kingdom of Jesus Christ. Pero so far,
Kailangan nating mapatunayan yan. Kung hindi, baka kwentong kutsero na naman ito, Hontiveros. Pero, hindi po kwentong kutsero yung nasa FBI. Totoo po yun. Indicted siya ng grand jury. Inaantay lang na mag-appear siya. No? O siguro, hindi ko alam kung bailable. Binigyan siya ng bail. No? Kasi meron naman siyang abogado dito. Ito po ang sabi ni Hontiveros. Hindi natin alam, may malagim pala na sinasapit yung mga batang di masyadong nakakadilihensya ng malaki sa paglilimos. Sila po ay pinapalo 20 lashes, 50 lashes, 100 lashes. May isa pang nagkwento, pinapadel din daw sila ay hazing ito ang tawag dyan. Ang sabi ni Hontiveros, I am in possession of testimonies to that effect. Nako po, malaking to, no? Ay, nako. Ito po, basahin nyo na lang po itong balita dito sa sa Manila Bulletin. Napakahaba po, no? Ang dami pong kwento ni Hontiveros. Pero talagang gusto niyang paimbestigahan si Quiboloy, no? Ito pa, isa pa, no? After nung Senate, Resolution 884, no? Na meron siyang mga testimony ng mga witnesses. Ito, nanghihiling siya sa Bureau of Immigration ng lookout order. Diba? Ayan ABS-CBN, Hontiveros wants immigration lookout order versus Quiboloy. Kasi nga naman, baka tatakbo, baka gayahin si Tebes. Hindi naman siya pwedeng tumuntong sa mga dito sa mainland at sa mga territorial colonies ng United States. So pupunta yan doon sa mga bansa tulad ni Tebes na walang extrajudicial. Yung walang yung pwede kang i-extradite, yun, extradition. Sorry naman, no? Kasi yun ang nasa isip ko. Extradition treaty, wala po. Yan. Sorry naman po kung yung nasabi kong extradition. Pagpasensyahan nyo na, no? Sobrang lamig po yung utak ko, nagpipris. Hindi po brain part, brain freeze. Ayan, no? Senator Hontiveros on Tuesday urged the DOJ to issue an immigration lookout bulletin order against religious leader Apollo Quiboloy after allegations of abuse at the Kingdom of Jesus Christ Resort Base. Ayan. Different from hold order departure, which is issued by court, lookout orders can be issued by the Department of Justice and Bureau of Immigration. Lookout lang naman no? Oy, nakita ko si Quiboloy. Yung ganun. Kung nasaan man siya. Yan. Yan. Okay. So, hopefully, hindi tataka si Quiboloy. Balita ako. Yung sabi nga ni Mike Abe, parang sa akin lang base pagkakaintindi ko sa sinabi ni Mike Abe, anytime they want to go out of the country, it's so easy. Basta dala mo lang ang iyong passport. Eto pa, no, mga kababayan. Sa balita naman ng balita ulit ng ABS-CBN Thank you sa ABS-CBN yung mga article natin ABS-CBN. Sabi doon, di ba, naghihiling si Hontiveros na magkaroon ng immigration lookout. Hindi po hold departure, lookout. Anong sabi ng DOJ? DOJ awaits request from Hontiveros for lookout bulletin order. Yun. Hinaantay po nila yung request kay Senator Risa Hontiveros. The DOJ is still awaiting for a formal request from Senator Risa Hontiveros to issue an immigration lookout bulletin order against tele-evangelist Apollo Quiboloy. Quote, sabi ni DOJ Assistant Secretary Miko Clabano, "We will wait for the formal request by Senator Risa Hontiveros." Clabano said there are pending appeals with the DOJ for libel, rape, and qualified trafficking in persons cases involving Quiboloy. Oh, wow! Meron pala yun. May pending appeals. There is also a pending appeal where the pastor stands as the complainant. This is a case for cyber libel. Nako, ang dami palang kaso nitong nakaano sa Department of Justice, si Quiboloy. Ano nangyari? Bakit hindi pa naimbestigahan ang mga bagay na yan? Alam nyo na, syempre. Para po siyang linta. May kinakapitan. O di kaya, money, money, money. Must be many.
O, eto pa, ha? Aside kay Risa Hontiveros na ibinunyag, nagpa-press con po si Risa Hontiveros, no? Nandiyan po yan, no? Siguro karamihan sa inyo napanood na yan. Di na po natin sasama dito. So, binibigyan na lang natin sa inyo yung rundown, no? Na itong si Apollo Carrion Quiboloy ay wanted ng FBI, indicted siya, nilabas yung ano niyan, no? Last year. Di po ba? O, nandun sa poster yung mga cases niya. Ha? Ngayon, si Hontiveros, siguro nagtanong-tanong din yan kasi karma comes na sa SMNI because of these 3 bugok na talent nila. O, yan. Kaya ngayon, kaya in-enable kasi ni Quiboloy lalo na, inudyukan niya pa ang dati ninyong presidenteng Digong na magkaroon ng show yung gikan sa China para sa China. Ay, mali yata yung nasabi ko, pasensya naman. Ano ba yon yung gikan? Kasi naisip ko kasi mga kakampi ng China to, ano ba yon? Basta ganon, no? O yan, dahil sa kayabangan mo at pagiging blasperer ka, na tinatawag mo ang sarili mo na appointed son of God, ayan, binigyan mo ng puwang si Hontiveros at itong isang mambabatas na ito na ikaw ay tirahin. O ngayon, malapit ka ng masilo, no? May pagkakataon na rin ang FBI na manghingi ng extradition. Baka mali na naman tayo na masabi. Extradition. Kasi nung 6 years na mayagpag yung amo mong si Digong, hindi ka masilo-silo dahil pinagmumura niya ang mga Amerikano. O ngayon, tignan natin ang stop! Ang power ni appointed son of God. Baka ito, no? Lilipad na, no? Bye, love. Sasabihin niya lang kay Hontiveros. I'm leaving on my jet plane. Don't know when I'll be back again. Hayop din tong si Quiboloy, mga kababayan, ano? Antibay no? Biruin nyo, sabi niya, yumaman ba siya sa pagsasabi ng katotohanan? May quote card po yun. Tingnan nyo yung mga previous vlog ko na isama ko doon. Hindi ko na makakita kasi. Yumaman ba ako sa ng katotohanan? Mali yata yun. O, saan ka yumaman? Sa pagsisinungaling? Sa paggawa ng mga karumal-dumal na mga kagaguhan, kalaswaan, ha? Quiboloy. O, eto ngayon, aside kay Hontiveros, eto pa, kampihan na tong mga progressive group na ito, no? Asarin na lang natin dito si appointed son of God. Pero yung God niya, small g, ha? No? Hindi ko po dinidisrespect ang ating Panginoong Diyos. Hindi ko po dinidisrespect ang ating Panginoong Jesus, no? Malaki po ang aking respeto sa ating poong may kapal. Never ko pong babastusin yan and I will never waver on my faith. Pero si Quiboloy, no, yung mga nauto nito ay nako, magagsisi na kayo. Naniniwala kayo sa demonyo, no? Manalangin po kayo. Kung maaari, lumakad kayo ng paluhod sa Quiapo Church o kaya sa Baclaran. Pero huwag kayong luluhod dito sa animal na ito. Bakit ko po tinatawag na animal? Hanggat hindi niya po hinaharap ang kaso niya dito sa FBI, hanggat walang hatol na not guilty, isa siyang blasperer, isa siyang animal. O eto po, sabi sa Politico, karumal-dumal na kaso, Gabriela calls for immediate Quiboloy extradition to United States. O ayan, hello FBI, pwede bang i-extradite nyo na, mag-request na kayo sa Philippine government, sa DOJ, that you have to extradite this motherfucker a-hole na ito. ito, si motherfucker a-hole. O diba, hindi po kabastusan yun. Motherfucker nga
Di ba, oh? Tingnan yung pagmumukha nito, nakangiti pa sa inyo. Ina mo. Hayop ka. O, eto. House Assistant Minority Leader and Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Oh, sabi nyo, bakit ka naman kumakampi dyan sa mga progressive? Hindi po. Ayaw ko din to sa mga to, pero hinahabol si Quiboloy kasi palalo na si Quiboloy eh. Nang dahil sa kanya, no? Na-divide ang mga supporter ng admin. Nang dahil sa kanya, isa siya sa dahilan. In-enable niya eh. Di po ba? Ginamit niya yung kanyang broadcast na SMNI to divide. No? Hindi po sila for nation building. They are not for truth that matters. Kung ano lang po yung convenient sa kanila, yun ang tinatanggap nila. Eh sumobra po sila eh. Sumobra sila, mga kababayan. Pero yun yung nag-ugat lang yung sa CIF. Huwag nyo nang sundan yung sinabi ni Tamil Mil na tambaloslos. Kasi nag-okay na sila eh. Pero dahil sa CIF, ginatungan nila. No, hindi na lang sila nanahimik. Eh anong sabi ngayon ng Department of Education sa kanilang CIF? Hindi naman kawalan. O ano ngayon? Hindi kawalan yung CIF sa DepEd. Sinabi po yan, no, ng isang spokesperson. O ngayon, sa buong bansa, ano ang kawalan? Ang unity, ang pagkakaisa. Dahil sa mga bugok na katulad nitong si Blas Ferrer. Di po ba? Arlene Brosas has called on the Marcos administration to hasten the extradition of Kingdom of Jesus Pastor Apollo Quiboloy who is facing appalling crimes in the United States. Tama po yun. No? Kaya kay Ninong PBBM, wag mo nang paktakpan yan si Quiboloy. Sinisira nila ang iyong administrasyon. Tinitira ka na. Minamalain ka na. Dapat bagsakan mo na to. Let justice prevail. Di po ba? Tumatagal ang kaso niya sa United States. Kung kung ako dito, sikbatin na to ng Amerika eh. Kayang-kaya naman niyang sikbatin eh. No? Kahit nasaan ka pa, pag talagang ginusto ng Amerikang sikbatin ka, sisikbatin ka. Hindi ko na po babasahin yung mga sinabi ni Arlene Brosas dito kasi nandun po yan sa poster ng wanted na ni Quiboloy. Di po ba? O ngayon, patuloy pa rin siyang dinedepensahan ng mga kupal niya ring mga tagapasunod. Mga bulag kasi, kulto po eh. O ngayon, anong sabi ng abogado niya? Ito, GMA News Online. Quiboloy's lawyer dares Risa to bring allegations to court. Hinahamon daw po ng lawyer ni Quiboloy, si Risa Hontiveros, na dalhin yung kaso sa korte. Huwag dyan sa Senado. Di mag-antay muna kasi magkakaroon muna ng in aid of legislation. Sino po ba yung kanyang lawyer? Eto, si Topacio yata ito. Si Yes Yo. Tama po tayo. In a phone interview with reporters, lawyer Ferdinand Topacio dismissed the allegations raised by Hontiveros in the Senate as mere deception panloloko lang daw ni Hontiveros yon. Ang ginagawa po ni Senator Risa Hontiveros ay isang panliling lang sapagkat ang sinasabi po niya, gusto niyang imbestigahan itong mga aligasyon ng human trafficking. May mga testigo raw siya labang kay Pastor Quiboloy at sa grupo ng Kingdom of Jesus Christ. Ngunit itong bagay na ito hindi po dapat sa Senado iniimbestigahan. Siya ay aking hinahamon. Kung titingnan mo matibay ang iyong mga testigo, makatotohanan ng sinasabi nila, bakit hindi mo dalhin sa hukuman kung saan patas ang laban? May due process? Bakit gusto mo sa Senado ang paglilitis? Sapagkat sa Senado, lamang na lamang ka, agrabyado kami. Yan pala naman. Sige na. Hontiveros, siguro may punto naman dito si Topacio. Wag na sa Senado. Wag mo nang anihin yung resolution mo na 884. Dalhin mo na yan sa korte. I-demanda nyo na. Tulungan mo na lang yung mga biktima nitong si Blas Ferrer na si appointed son of Ewan sa korte. Magdemanda na lang po kayo. He cited several decisions of the Supreme Court which he said decided that the Senate is not a court, a prosecutorial body, nor an investigative body. Bakit pala nagkakaroon ng in aid of legislation? Bakit si Rapi Tulfo imbestiga na ng imbestiga kung ganun pala binabiolate ng legislative body ang sabi ng Supreme Court? So dapat wala nang magkaroon ng investigasyon dyan. Ayan na sa pagkakaintindi ko eh. Sabi niya, it is not a court, it's not a prosecutorial body,
nor an investigative body. So para saan pa yung pag-iimbestiga nila dyan, di ba? May mga hearing-hearing, oh. Yun naman pala, ang galing ni Topacio eh. Dapat nagsenador na lang to si Topacio eh. Ha? Di po ba? Oh, at kine-question niya rin yung investigasyon ng Senado about expanded anti-human trafficking nung enacted 2022. Sabi niya, what legislation? Ibig mong sabihin, nung ginawa ng Senado yan, hindi nila nakita lahat ng anggulo na kailangan na naman ng amendahan. Yan, one after year. Yan po ay very clear na panluloko ang ginagawa ni Senator Hontiveros. Itong pagdinig na ito ay part lang po ng feeding frenzy. Ito po ay kitang-kita natin na ito ay bahagi ng pattern ng paggigipit, pangaharas sa SMNI at sa mga kawani nito at sa Kingdom of Jesus Christ at kat Pastor Quiboloy. Ayan po ang sabi ni Topacio. O ayan. He added that the accounts of witnesses presented by Hontiveros were already divulged in the past and these were already subject to the investigation of the US government. In fact, may kaso na po yan sa Amerika. Alam naman po ng lahat yan. Bakit ngayon lang? O, tama naman siya. Pero, Topacio, i-advise mo ang iyong kliyente na harapin ang kaso dito sa Amerika. Wanted, di ba? Pero tuwang-tuwa pa dyan ang mga ni Quiboloy, saka si Quiboloy. Kasi sabi nyo, wanted ako. Tingnan nyo, inaapi ako. Hinaharas ako ng Amerika. Eh, gano'n naman pala. Eh, bakit di ka humarap sa kaso mo dito? O, di ba? Tapos kayo, pinaniniwalaan nyo yung bugok na yan. Siyempre, kaya hindi siya nasikbat ng kamay ng batas ng Amerika dahil 6 na taon na mayagpag ang kanyang beshi-beshi. O ngayon, tingnan natin. 'Di ba? Ay, sana lang sa FBI, no? Do your thing. Para makita natin kung anong kahinat na ni Quiboloy. Ang masyadong palalo po eh. Feeling niya silang yung above the law. Sila ang batas. Yan po ang tingin ko at opinion ko kay Quiboloy. Pero mo sabihan mo sarili mo na you are appointed son of God. Siya lang Grabe no? Tibay. Inari, inangkin. Tapos may mga bulag. Kulto nga kayo. Di po ba? O. Kayo po, ano pong masasabi ninyo? Nararapat ba yung Senate Resolution 884? No? At sabi ng Gabriela, pabilisin na. No? Ng Marcos administration ng pag-extradite kay Quiboloy dito sa Amerika. At sabi nga naman ng kanyang lawyer, si Attorney Ferdinand Topacio, panghaharas, panggigipit sa kanyang kliyente. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.